Genesis chapter 1, verses 31. Akong masama sa mga Biblia, Genesis Kapitulo 1, versikulo 31. God saw all that he had made, and it was very good. There was evening, there was morning, there was 6 days. Ngayon dire, nakita sa Diyos na maayo rin ang tanan, gibuhat malipay kayo siya. Nilabay na usab ang nagabigon o mayabot ng kabuntagon, kadto ako ang kaunong law. Amen. Amen. Today we are sharing the gospel about the way of everlasting happiness. Karon ang maayong balita nga atong pag-awitan naguluhan og ang dalan sa walay katapusang kalipay. People feel happiness when they meet someone they like us. Ang mga tao malipay gayud kaayo kung makahibalag sila sa katao nga nagaganahan kaayo. They also feelings happiness when they receive something they like or accomplish their objectives. Or makabati usab sila kalipay kung makadawat sila mga butang or makabuhat sila og mga butang. However, life is not always happiness. Apan ang kinabuhi dili kanunay nga malipayon. Because people often meet someone they do not like and face unpleasant circumstances. Tungod kay ang mga tao o saan makahibalag sila mga tao nga dili nila ganahan o dili maayo makahimtang. And then they are sad, sorry, and become unhappy. O mo nang mag-uol sila o masubok sila o mawala ang ilang kalipay. How can we make everlasting happiness in our lives? So kung sa may atong buhaton para kita makabaton ug walay katapusang kalipay sa atong kinabuhi. Listen to the word of God very carefully today, and then you will make a happy life. Atong paminawon pag-ayo ang mensahe sa Dios karong buntaga o makaantoy kita balipayon sa kinabuhi. Number one, God is the one who creates and enjoys happiness on His own. Kani una ang Dios mo ay naghimo sa malipayon or sa kalipay pinaagyaw sa siyang kaugalingon. Today Bible says God saw everything He had made and it was very good. O sumala sa ato ang bersikulo nga gibasa karon ingon diri nga nakita sa Dios ang tanan og kini maayo gayud kaayo. God is happy. God saw the light, land and the plant, sea, the sun, moon and the star, the birds and fish, the insects and all animals, Adam and Eve, and everything was very good. O nalipay pag-ayo ang Dios sa diya nga nakita niya ang kahayan, ang yuta, ang mga tanong, ang dagat, ang adlaw, ang bulan, ang mga bituon, mga langgam, mga isda, o tanang mga mananak, o sa tanang mga kahayupan. Bisan si Adan o si Eva, silang tanan maayo kaayo. If you open the spiritual eyes and have a mind of Jesus Christ, you can look like this one. Everything is very good. Kung maapli lamang atong espirituhanon nga mga mata, makita nato ang tanang mga butang na sama ni ini nga ang tanang butang maayo gayud kaayo. Because everything in this world made the hand of God. Kaya ang tanang butang nga naa diri sa kalibutan mga binuhat kini pinaagi sa kamot sa Dios. I like the very much all people present themselves in front of God Almighty. Sa mga ganahan kay si Pastor ni atong mga tao mailagay yung ipatuol ang ilang kaugalingon at tubangan sa Dios nga labing gamhanan. I like very happy and enjoying in my life. Visit the house evangelism and then meeting new person, new houses. O ganahan usab siya kaayo, malipayon kaayo siya nga bisita sa mga bagong tao sa mga bagong balay. I like very enjoying in my life about this one evangelism. Una, ganahan kaayo siya o ibay kaayo siya may pagpiling pag-ebanghelyo. That's why
I don't want to stop evangelism, sir. Munang dili siya ganaang punungon ang pag-ebanghelyo. Because when we go to the evangelism, we can meet new people, new house, new situation, and then we can make a new friends. O kaya kung muadto ta sa pag-ebanghelyo, makaibalag tag mga bagong tao, makaibalag tag bagong mga sitwasyon, makita na ko ang kahimtang sa ilang panimalay, o makabaton tag maayong panagigalaay. Our God and the Lord Jesus God to preach him to himself when he saw the new people come to the churches. Sama nga atong labing gamanan nga Diyos, malipay kayo siya sa iyang kaugalingon, kung matunay mga bagong tao ang sulod sa simbahan. God would very glad is when the new person come to the churches. O lipay kaayo ang Ginoo kung matunay bagong tao ang sulod sa simbahan. How can new person come to the churches? O kung saan man sa bagong tao sa pagsulod sa simbahan. Through evangelism, new people come to the churches. Pinaagis pag-ebanghelyo o pagsangyo na tuspulong sa Ginoo ang bagong tao musulod kayo kini sa simbahan. That's why evangelism will make a very happy life in our own lives. Una ang pag-ebanghelyo o kini siya makahimo sa malipayon nga kinabuhi o sa pagpalipay usab nato sa akong kinabuhi. Our God is very good. He wants to save the all peoples. Ang atong Dios maayo kaayo ganahan siyang luwasot ang tanang katawhan. He wants to attend the all people in the presence of God. Ganahan siya ang tanang mga tao motambong sa iyahang atubangan. Because God made every people, every situation. Tungod kay ang Dios mao'y himo sa mga katawhan ug sa tanang sitwasyon. A happy God, a smiling God, human smile because they were made in the image of God. Ang malipayon nga Dios, ang Dios nga mukatawa o mukatawa usab ang mga tao tungod sa Dios. Tungod Bible sa imahe sa Dios. The Bible says, Psalm 104:31. O ang Biblia nag-ingon diri sa Salmo 104, versikulo 31. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his ang himaya goodness. sa Ginoo, malipay unta siya sa iyang nabuhat. Amen. We can predict to God Almighty through our good deed actions. Mapahimuot o makahimaya kita sa atong Dios pinagi sa atong mga maayong binuhatan. You can spend your time and talent money for yourselves. Kung makahimot ka sa ato ang pagkinabuhi, ato ang gamito ng ato ang kwarta, ang atong mga talento alang sa atong kaugalingon. But more godly person, more holy person, present themselves using their talent, money, time for Jesus Christ who saved them. Apan ang mga mahadlokon sa Dios, ang mga tao nga Dios noon, ilang gigamit ang ilang oras, ang ilang talento, o bisan ang ilang pinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios, o dili alang sa ilang kaugalingon. That's why we must present ourselves in the presence of God Almighty. Muna atong itugyan o ang ipagamit ng atong kaugalingon sa presensya sa atong Dios nga nabigamanan. God wants to see our face every Sundays. Kung kay gusto sa Dios nga makita ang atong mga nawong matag Domingo. That's why attending the church every Sunday worship service most important matters. Muna ang pag-attend o ang pagsimba matag Domingo ay mo'y pinakalabing importante. Number 2, what makes God says? O ikaduha, unsa man ang makapagbuol sa Ginoo. The corruption of Adam and the rule of the devil and the death will appear in the Bible. Ang pagkakurap ni Adan ug ang pagdumala sa yawa nga mawang kamatayon makita diri sa Biblia. Our God made Adam and Eve, but God was said when the Adam corruption and against him.
gibuhat sa Dios si Adan o si Eva apan sa pagkakita na nag-uul siya sa pagkakita niya nga sila nahimong dautan. Bible says Genesis chapter 3, 17 to 19. Ang Biblia nalingon diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17 hangtod sa 19. To Adam he said, because Kung you yun sila sa listen lalaki, to your wife tungkol kay nagpadali ka man sa imong asawa, kung ikaw sa bunga sa kahoy kung itinid mo mahimong tinumlo ang yuta tungkol sa imong libuhan. Maghago ka pag-ayos mo imong kinabuhi. Una pa kinimuhatag ang imong all anak the kanina. days of your life. Nudurog sa It yuta is ang mga produce sakinin sons and kung sisters mga for sagot you, ang and doing it in the act of the pagkakaulit ka sa mga By buwan, the sa sweet mga of your tanong, sa clothes mga and anak. doing it to your Magpatulog ka until sa you iyong return Lord, to the ground kung since magbago pag-ayo. from it, Unang pagkahatag na will imong take abot, you ang from yuta, dust you hanggang are, pagkain and the ka sa dust yuta na imong you will ginikanan. return. Hinimo ka gikan sa yuta kung sa yuta ka upauli. Amen. Why God saying like this verse? Ano man nga ang Diyos na sulti siya usama ni ini. God loves Adam and Eve very much and accompany with them every day and night. Igugma pag-ayo sa labing kamanan nga Diyos sa Adan o si Eva o ganahan siya makikuman kanila adlaw ug gabi. But one day the serpent approached to Adam's wife Eve and then make a taste. You can eat fruits in the garden of Eden, middle of the garden of Eden. Paano sa kadlaw ni Ana ang iyawa mituol sa asawa ni Adan nga si Eva ug iyang gilimbungan sa Eva ug iyang gitudluan nga makahimo sila sa pagkaon sa buong bunga sa kahoy nga naa sa punga sa kanangan sa Eden. The fruit God did not allow to them to not eat the fruits. Apan katong maong bunga wala mong tugot ang Dios kay ilahang kanon katong maong bunga. And then the Eve heard the voice of the serpent, evil spirits, and then she was atheist. Apan gipaminaw ni Eva ang tingog sa yawa, dili ang tingog sa Dios kumanang iyang gikaon kini. After that, he gave his husband also. O tapos siya nakahuman og kaon iya usab gihatagan ang iyang bana. Husband ate together. O ang iyang bana usab inikaon. They were fall into the temptation, corruption minds. O nahulog sila sa tentasyon o nahimo na sila mga nahimo nang kurap ang ilang hunahuna. This was the beginning of the sinful nature came to the world. O dinhi nagsugod ang pagpakasala ang iabot sa kalibutan. For example, nowadays some people drink the wine and smoke and drunk. Oh, it was good. And the friend calling the friend, oh, let's go. We're drinking, eating, and drunk together. O pananglitan karong mga panahon na dunay mag-inom, magbubugbog, manigarilyo, or maggamit og shabu o para nila maayo-ayo kini o mutawag sila sa mga tao o mingon sila nga dili og mogamit kita nini. There will be corruption all together. O unang silang tanan nahimo na silang dautan or nahimo silang kura. But as a Christians, how can we protect our mind, our situation? Kapag isip mga Kristohano, yung sa natong buhaton para proteksyonan nato atong huna-huna o bisa ng atong sitwasyon. I'm teaching you when the people call you, you must test that one. It is good or bad, and many things you must do against them. No! I cannot accompany you. O tuduan tayo pasuloy nga kung adunay mga taong mudali nato ang mubuhat og dautan ato sang sutaon pag-ayo kung kini maayo ba or dautan kung kini dautan kinahanglan kayo kitang istrikto nga mulimod or dili musugod. This is the way to protection your life. So kay mao kini ang paagi nga proteksyonan nato ang atong kinabuhi. Why Jesus says, I am the way. Anong si Jesus mingon siya nga ako mao ang dalan. This is the truth. Jesus says,
how can protection himself and how can protection all church members and Christians? Kung hugay kinang kamatuoran kung giun sa ni Jesus pagproteksyon ang iyang kaugalingon, kung giun sa pagproteksyon kung giun sa Dios pagproteksyon sa mga tao o bisan giun sa pagproteksyon sa Dios sa mga Kristiyanon. Through the word of God and the prayer, we can protection ourselves, our friend, our family, all accompanies. Kung pinaagi sa pulong sa Dios o pag-ampo, maproteksyonan nato ang kaugalingon, maproteksyonan nato ang pamilya o bisan ang atong mga higala o ang atong mga kauban. That's why Bible says, Apostle Paul mentioned very strictly, do not accompany with the ungodly persons. Unang sa Apostolis Pablo, stricto kaayo nga nagtudlo sa iyang mga membro, ingon siya, ayaw kang pagpakikuban sa mga dili magtotoo. Even though Adam heard the voice of his wife and follow his wife. Pagbisan si Adan, namino siya sa tingog sa iyang asawa, gisunod siya sa iyang asawa. What kind of instruction gave us through Adam and Eve? Kung sa mga klaseng mga pahimangno ang ihatag sa pagtulunan kabahin ni Adan ug ni Eva. We must protect ourselves even though husband and wife and friend tell you something no, we must do against them no. Ang kinahanglan natong proteksyonan ang atong kaugalingon, kung dalihon ta sa dautan, pinaagi sa atong mga asawa, sa atong bana, or sa atong mga higala, kinahanglan kayo kitang mulimod or dili musugod. I have learned through Bible, this is the way from teaching of the Lord Jesus Christ. Kung nakatunan ni Pastor Lee, pinaagi sa Biblia, nga maugayod kini ang dalan sa atong pagsunod kang Jesucristo. By the corruption of the Adam and Eve, the world is occupied by death and the corruption. The very good turn into the very bad ones. Tungod sa pagsupil ni Adan ug ni Eva, ang kalibutan nadugkop sa kamatayon ug sa korupsyon ug ang pinakamaayo na himong pinakadautan. Oh, everything is very good, but after committed sin, everything is very bad. Akong sa sinugdanan ko ang tanang butang maayo, ang pantapos sila makabuhat ko sala, ang tanang butang na himong dautan. Romans chapter 5 verse 12 says, Atong basa sa mga Biblia sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Therefore, just as the sin entered the world through men and death through sin, and in this way death come ang to the kamatayon world ngadto sa tanang katawhan, kay nakasalakay man ang tanang tao. because of the Adam and Eve sin, death come to the all peoples. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, muna ang kamatayon mikaila ug miabot sa tanang katawhan. Our God and Jesus Christ is the eternal life. Mananatong Dios nga si Ginoong Jesucristo, wala ang iyang siya mao ang kinabuhing walay katapusan. If Adam and Eve did not come to the sin, they will live forever eternal life with God Almighty. Kung si Adan ug si Eva, kung wala pa sila mabuhat ug sala, buhi unta sila hangtod sa kahanturan kauban sa Dios. Do you want to live eternal life with Christ Jesus? Ganahan ba ta nga magbuhi sa walay katapusan kinabuhi kauban ni Jesucristo? And then Bible says, promise, do not commit the sin anymore. So ang Biblia na dasig ug nagsaad kanato, madili na kita magbuhat og sala. This is the ways. Kay mao kini ang paagi. Bible says like this words. Ang Biblia naghisgot og sama niini. 1 John chapter 5 verse 19. Dili sa laing bahin sa Biblia, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19. We know that we are children of God and that Sayod kita nga iya kita sa Dios, kung kung ang tibuok kalibutan na ulipon sa Yawa. Why Bible says we are the children of God? Ngano nga Biblia nimon iya kita sa Dios, mga anak kita sa Dios. But all world is under the evil spiritual. Apan ang tibuok kalibutan na ulipon sila sa Yawa. That's why we must pray and understanding Bible, shouting,
overcome the evil spirits. Sobrang kinahanglan kita nga mag-ampo katong sabton pag-ayo ang Biblia aron atong mabuntog ang yawa. This is the very important instruction from God Almighty. Okay, importante kayo kayong pagtulunan o mahimangno magikan sa atong labing kamtanan nga Dios. The said God parents said by seeing the world spread with the death and the corruption and God is unhappy. Kung ang Dios nga nag-uol, nakabatig kaguol ang Dios sa pagtanaw niya sa kalibutan nga milubog ang kamatayon o korupsyon sa kalibutan ug munang wala na siya malipay. Bible gave us the example, Genesis chapter 6, 5 to 6. Kung ang Biblia naghatag ka na itong pananglitan din sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod sa 6. The Lord saw how Unya wicked nakita the sa Ginoo wickedness ang of the labihan wicked kadagutan is, sa mga tao sa and kalibutan become kung kanunay nila ang us, hitan and the at very ilang ihuna-una. Nagbasod siya ng inclination siya of the ang tao thoughts siya of sa the kalibutan. human heart was the evil Nakapasubok of the time. kini The Lord kaniya. neglected that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. God was so unhappy. Unang sa paglantaw sa Diyos nag-uol gayon siya. I am very rejoicing and glad all the times. Sa mga malipayon kayo sa pastoril sa tanang gayon. But I am very sad sometimes when the church members this against God Almighty. Apan mag-uol gayon siya padunay kauban nato sa simbahan nga musupak o dili mo tuman sa Dios nga labing kamhanan. That's why I need to repent in the presence of God wholeheartedly for helpful and return to the God Almighty every church members. Munang kinahanglan siya nga maghimulsol gayon pag-ayo sa labing kamhanan nga Dios. Kinahanglan siya kinahanglan niyang tabangan nga mabalik ang mga miyembro. Because the Almighty God and the Jesus Christ gave me the mission teaching the people very strictly do not come into the sin, do not fall into the temptation. Kung yung atong Ginoo Jesucristo naghatag kaniya og bulhaton nga tugluan sa dugang pagka-strikto ang mga katawhan nga dili na gayon sila magpakasala o aron dili sila mahulog sa tentasyon. That's why always I am glad and happiness. But when the people against God and disobey the word of God, I am very sad. Kanunay gayon nga malipayon si Pastor Lee apan kung adunay ubang mga kauban nato nga musukwahe o musupak sa Dios nga labing kamhanan mag-uol gayon siya pag-ayo. Because I want to have a mind of Jesus Christ through the Holy Bible. Ganahan naman siya nga magbaton og samang muna nga Jesucristo inaagi sa Biblia. Number three, the things God regarded as good. Ikatulo ang mga butang nga giisip sa Dios nga maayo. The incarnation and the work of the redemption of Jesus Christ, the Bible says, Matthew chapter 3, 17. Ang pagpakatawo o ang gibuhat sa Dios sa pagtubos ni Jesucristo dito sa cross na ingon diri sa Mateo kapitulo 3, 17. And the voice came from heaven saying, "This is my son, whom I love, sa langit whom I am well kini pa mo ang pleased." pinangga mo anak na nakalipay ka na ko pag-ayo. Amen. Then Jesus baptized with John the Baptist. John the Baptist heard the voice from heavens. Sa diha samtang gibunyagan ni Juan nga magbubunyag sa Jesucristo, sa kalit si Juan nga magbubunyag nakadungog siya tingog gikan sa langit. We must hear the voice of God Almighty from heaven like John the Baptist. Kinahanglan mo sa blatong madungog ang tingog sa Dios nga gikan sa langit sama sa nasinatian ni Juan nga magbubunyag. John the Baptist was a man of God. He was a man of prayer, and then he could hear the voice of God from heaven very clearly. Kini si Juan nga magbubunyag usa ni siya katawo sa Dios o usa ka tawo nga may nampuon ug nagdungog gayud niya sa klaro kayo ang tingog sa Dios. That's why I tell you the truth. So if you want to be a happy life all the time, you must very carefully hear the voice of God every day and night. Unang sutyan sa kita ni Pastor Lee sa kamaturan na kung gusto kitang magmalipayon sa atong kinabuhi, kinahanglan natong matungog ang tingog sa Dios adlaw ug gabi. God is alive. He can speak to you
and I. Ang Dios buhi o makahimo siya sa pagpakig-istoryahanay kanato. You and I, we can hear the voice of God and the Holy Spirit every moment. Ikaw o ako madungagayod nato ang tingog sa balang espiritu sa matag minuto. And then, don't worry about in your situation now. So, karon dili ta anay nga mamalaka sa tuang mga sitwasyon. Because of the Bible says, do not worry about anything else. Instead of that, pray and petition to God Almighty with the thanksgiving mind. Tungod kay ang Biblia na ingon ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa Hinoon gawas niya na kinahanglan ka mo hangyo magampo uban makasalamaton na kasing-kasing sa Dios. Yesterday I was very sad because Korea, South Korea president was criminals. Somebody accused him. Some parts of the government's leader accused him. O kagahapon ko nasubog nagtuol si Pastor Leo tungkol kay ilang presidente sa South Korea. Dunay ubang kauban sa ilang sa gobyerno nga pasangil sa ilang presidente. That's why I was very sad. But during the night, Almighty God gave me another good news. Oh, this is the time. Wake up, every Christian, every country of the Koreas. O nag-ul siya, ang anang pagkagabi, lasig siya sa balang espiritu, kung diatagan siya mensahe, hindi siya mamaunang kini, ang takna na ang tanang mga Kristohanan o kasimbahanan, magmata na, bisan dito sa Korea. That's why I heard the voice of God. This is the situation warning from God Almighty, because nowadays Korean Christian members and church leaders not godly. They are not seeking God Almighty very well. So nasabta ni Pastor Lee nga mao gayud kini ang pahimangno sa Dios tungod kay karon mga panahon ang ubang mga miyembro sa simbahan sa Korea or bisan ang ilang mga pangulo wala na makinabuhi nga matawag di na kayo sila Dios noon. That's why Almighty God says this is the time opportunity. The Bible come upon the church again. Ang unang balang espiritu nag-ingon kaniya nagpahimangno kaniya maunang kini ang una diin mubalik ang kasakawan sa simbahan pag-usap. The Bible come upon the country and the people and the church when they have a great persecution and difficult times. Ang kapukawan maabot kayo sa nasod sa simbahan o sa mga katawan sa Diyos kung makasinapit sila o mga kalistanan. The suffering of Jesus Christ atonement great pleading God Almighty. Philippians chapter 2 verse 5 to 11 says. Kani naingon diri sa Biblia nga ang pag-antos ni Jesus ug ang paghalad sa iyang kaugalingon nakapahimuot pagpayo sa Dios sumala sa gingon sa Filipos 2:5-11. Bible says, let us fix our eyes on Jesus Christ. Ang Biblia naingon dinhi nga itutok ta ato mga mata kang Ginoong Hesukristo. When you fix your eyes on Jesus Christ, your spiritual eyes will be opened. Kaya kung ato itutok ato mga mata kang Ginoong Hesukristo, ang espirituhan ng mga mata makaabli kayo. And then you can see God and Jesus Christ very clearly. You can hear the voice of Him very clearly. Kung makita nato ang nabong ni Hesukristo sa klaro kayo, matungusap nato ang iyang tingog. We read the Bible, Philippians chapter 2, 5 to 11. Atong basahon, Filipos 2:5-11. In your relationship with one another, have the same mind as Christ Ang Jesus. inyong batunan ng Who mga gave image of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of the Son. He made him human likeness, and being bound of appearance as a man, he humbled himself by becoming obedience to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name. That is the name of Jesus Christ, every name should bow. Heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that He is the glory, to the glory of God the Anak sa Father. himaya sa Diyos na Amahan. Amen. When we preaching the gospel today with the
your good actions. Kung ato isangyaw ang pulong sa Dios o ang maayong balita, ang himaya sa Dios madayag pinaagi sa atong buhay. Many people would be dying because of the disease and the failure and something troubles. Daghang mga tao ang himalatoy o nangamatay tungod sa ilang mga sala, tungod sa ilang mga kapakyasan o sa ilang mga kasamo. Who can resolve their problems? Kinsa may makasulbad sa ilang mga problema. You are the one. We are the one. Go to them and visit them, and then we can help them, encourage them through the spreading the good news about Jesus Christ. O kita gayon ang gamiton sa Dios nga ako silang atuon o ako silang dasigon sumala sa pulong sa Dios. Jesus was God Himself, but He made Himself nothing. Si Jesucristo siya gayon ang Dios apan wala siya gipilit himo niyang wala ang iyang kaugalingon. He abandoned the kingdom of heaven, came down into the world to save the whole sinner peoples. Gibiyaan niya ang iyang gingharian sa langit o niya siya diri sa kalibutan para sa pagpangita o pagluwas sa tanang makasasala nga katawhan. Because at the times there is no prophet, every people destroyed by the devil spiritual world. Tungod kay atong taknaa walay propeta nga gipadala sa Dios ug ang iyawa iyang gipangguba ang matag usa. And Jesus proclaimed the message, I came down from heaven to the earth to destroy every kind of evil spirit working in the world. Kapag si Jesus bigo siya ang tumong sa akong pag-anhi dinhi sa kalibutan o gayon nga akong gubon ang mga buhat sa yawa dinhi sa kalibutan. You can make a victory and eternal happiness in life by prayers. Ngunang makaangkon gyud kita kadaugan or malipayon na nga kinabuhi pinaagi sa pag-ampo. Why people have no happiness in their lives? Manong dahang mga tao nga walay kalipay sa ilang kinabuhi. Nowadays, many people manage to each other, and after that, many people divorce again, divorce. Bisan og karon mga panahon daghang mga tao nga nagbinyog sila, malipayon na nagbinyog apan kadaghanan sa mga tao nagbulag ra gyapon. Why people divide and quarreling fighting? Ano man nga mga tao magbulag ug mag-away. Because they don't have a good relationship to each other. Tungod kay wala sila maayong relasyon sa matag usa. Church members also the same. Some young people divide and quarreling some things from the heart. Kung ang uban usab nga mga miyembro simbahan adto pa mga batanon nga nagkabahin gayon sila sa ilang kasing-kasing. Why they have done like this words? Ano man nga nakabuhat sila og sama niini. There's the one reason. They have no good relationship with the God Almighty first. Second one, they have no good relationship with each other. Kung adunay usa ka rason, una wala sila tarong nga relasyon sa Dios, ug ikaduha wala sila relasyon sa matag usa. Bible says in verse 5, Philippians chapter 2 verse 5, in your relationship with one another, have the same mind as of Christ Jesus. O dili sa Filipos 2 versikulo 5, ang inyong batunan ang una-una ang ibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Amen. When you have a relationship to each other, have a mind of Jesus Christ, and there is no problems. So kung sa ato ang relasyon kung magbaton kita una-una sama ni Kristo wala kayo'y problema. Greeting each other. Inay mo kapal. Have a mind of Jesus Christ. Mind of Jesus Christ. Hallelujah. And then, how can we have a mind of Jesus Christ in our life? Kung sa na to pagbaton mo una-una ni Kristo sa atong kinabuhi. The Bible is the answer. How can we have a mind of Jesus Christ? When we read the Bible, meditate the Bible, memorize the Bible continually, our heart will become like God Almighty, replacing our image of God inside us. Ang Biblia kayo mo ang tubag kung saan na to para kita makabato ito una-una sama ni Kristo. Kaya kung atong ablihan ang atong mga Biblia, atong mga kasing-kasing o pasipuli sa maayo kahintang o babalik ang imahe sa Diyos sa itika nato. Genesis chapter 1 says, God made you and I by the image of God. Sa Genesis Kapitulo 1, nag-ispo dito nga ibuhat sa Diyos ang tao, ikaw ako,
Pinaagi kayo sa iyang imahe. You and I, we have an image of God already. Ikaw o ako, anaan kita imahe sa Diyos. But why people do not work like God, like Jesus Christ? Kapag nga naman ang mga tao, wala sila magkinabuhi o magpamuhat o sama sa Diyos o ni Ginoong Jesucristo. Because their conscience is dead, because of the simple nature evil desires. Kung namatay na ang ilang mga konsensya, kung sila mga daotang binuhatan o sila mga daotang mga kinuha. That's why Apostle Paul confessed it. I have been crucified, my desire, everything is on the cross. Muna si Apostolis Pablo ngayon, naglansap na ako. Ang una ko nang gilansap ako daw tinguha dito sa cross. Why do we need to cry out and shouting to the Lord Almighty God every moment? Crucified our desire. Ano kinahanglan gayon kita mamuhangyo o magsinggit o magampo sa Dios? Tungod kay ako, gusto kita nga ilansa ang atong tinguha. After crucified our desire, will become empty. Kay human ato malansa ang atong mga tinguha, mahimo nang walay sulod sa ato ang kaugalingon. And then Holy Spirit will fill in us. Kung ang balang Espiritu mo ipupuno ka nato. After that, we can speak like Jesus Christ. We can do like Jesus Christ. Tapos ni Ana, makasulti na ta, daw sama ni Jesucristo, makabuhat kita sama ni Jesucristo. This is the Bible says. Ubo kini ang giingon sa Biblia. If we do like Jesus Christ, God exalts your position very high. Na kung buhat kita na sama ni Jesucristo, ipataas gayon sa Dios ang ato mga posisyon sa posisyon nga labing taas. The Bible says the eternally happy God, the life and atonement of Jesus Christ, eternally pleasing God and it made God happy. Ang dahong kalipay sa Dios mao gayon nga ang kinabuhi ni Jesucristo ay ang gihalad mo'y nakapahimuot ug nakapalipay sa Dios pag-ayo. Bible says John chapter 6:38. Ang Biblia nagingon sa Juan 6:38. But he, as he told you, Kaya you na have seen me ako and bisan sa seen langit me. kami ang pagbuhat sa among kaugalingon ang pagbuhat hindi ang pagbuhat sa pagbuton sa nagpadalakan ako. I have come down from heaven not to do my will, but to the will of him who sent me. O ningon sa diri kay nanabog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa among kaugalingon kabubuton kundi dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadalakan ako. When Jesus came down to Israel, some people, little people, believe Jesus Christ, but most of the people did not believe Jesus Christ. Sa pag-adto ni Jesus sa Israel, pila lamang ka mga tao ang ina o bidawag ni Jesucristo. Even though they saw the Messiah, Christ Jesus, but they did not believe. Ang bisan nung nakita na nila ang Mesiyas na si Kristo Jesus, sapan wala gyapon sila motuo. They were spiritually blind. The evil spirit covered their eyes and mind. They could not open their spiritual heart, and they could not accept that Jesus Christ as their Savior. Nahimong sila mga espirituhanong mga buta tungod kay adto ang espiritu nagtapon man sa ilang mga mata o munang gisiradan sa datong espiritu ang ilang kasing-kas dili sila kahimo pagdawat ni Jesucristo isip ilang manluwas. Amen. We must believe the Bible and understanding what the Bible teaching us. Pinahanglan gayud natong tuuhan ang Biblia o atong sabton pag-ayo kung saan giingon sa Biblia kanato. I was believing Jesus Christ and attended the church long time ago. Sa mga dugay ng panahon nga mituo si Pastor Lee sa Biblia o mituo siya sa Dios. But I was not obeying the word of God very foolish. Apan wala niya kaayo tumana ang pulong sa Dios. Even though attended the church, offering to God Almighty something good, but many times mistakes and sins. Bisan og sige siyang gasimba, sige siyang gahalad o gabuhat o mga butang apan dagang higayon nga kanunay siyang mapakyas o makabuhat ra gyapon og sala. Because I could not understand Bible very well, I could not receive the Holy Spirit in my life. Tungod kay ang utak na wala pa niya
masabti pag-ayo ang Biblia o wala pa niya madawati ang malang Espiritu. So we must very carefully studying Bible and receive the Holy Spirit, understanding Bible very well. So nang kinahanglan kayo na itong sabtong pag-ayo ang Biblia o itong sulay pagdawat ang malang Espiritu. Nowadays I pray for the whole church members, open the their first dimension of their spiritual thoughts. Sa mga karong mga panahon na nag-ampo si Pastor Lee natong tanang mga miyembro sa simbahan nga maabri atong espirituhanong mga mata kasing-kasing ug atong hunahuna. In the Bible, there is so many kind of example how God exalts the people who was working with God Almighty. Kaya dinhi sa Biblia adunay daghan kayo mga pananglitan nga nagituboy sila sa Dios, gibutan sila sa taas kay nga posisyon. Kadtong mga tao dinhi nagkinabuhi kauban ng Dios nga natinggamhanan. That's why if you want to successful in a church, be your name very higher. First of all, return to the Almighty God, says it. Muna kung gusto kayo kita nga magmalampuson or mapataas ang ato ang pangalan sa taas ng posisyon, una sa tanan kinahanglan kita ng tao sa Dios o sa iyang pulong. God is pleasing with the people who believe in the Lord Jesus Christ. We cannot please God without Jesus Christ. Malipay kayo ng Diyos sa mga tao, kinsa mituo ug miilan ni Jesucristo tungod kay dili kita makapahimuon sa Dios kung wala si Jesus. Bible says in Ephesians chapter 1 verse 5. Ang Biblia nagingon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 5. He predestined us for adoption to sonship through the Jesus Christ in accordance with His preaching and wills. Ang iyang kagustuhan. Amen. Almighty God predestined you and I. Ang atong nabingkamhan nga Dios daanan niya gitakda nga pilion ikaw ug ako. And then we become children of God already. O himo na tang mga anak sa Dios. As the children of God, why do not obey the word of God? Kung isip ang anak sa Dios, ano di na tumalon ang pulong sa Dios? We must follow the word of God. Kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios. John chapter 12 verse 26 says, Atong basaw sa itong mga Biblia sa Juan kapitulo 12, versikulo 26. whoever Ang serve me mag-alaga must sa follow me, and where I am, my son also will be. My Father will honor anyone who serve me. Pagpasitungod kaniya nga mag-alaga ka nako. Amen. We must serve God Almighty and Jesus Christ with wholeheartedly. Kinahanglan nato malagaran ang atong Dios ug si Ginoong Jesucristo sa kinasing-kasing rayon. If you want to serve the God with wholeheartedly, you must open your spiritual ears first and hear the voice of God and follow His message. Kung gusto kita mangalagad sa Dios sa kinasing-kasing rayon, una kinahanglan nga maabri ang ato ang espirituhanon nga mga dalunggan, madungog nato iyang tingog aron ako nang masunod pag-ayo iyang mensahe. 2 weeks ago, when I was praying, Almighty God tell me the loving God, loving people. Duha ka semana na ang nilabay samtang siya nag-ampo kalit nga ang Dios ningon kaniya kapag mahigugmaon sa Dios ug sa katawhan. These are the great commandments of God Almighty. Mao kini ang pinakalabing dakong sugo sa Dios nga labing gamhanan. And then we must learning how to loving God, how to loving people, each other. Ulang kinahanglan nato makatunan kung usawa nato paghigugma pag-ayo sa Dios o sa katawhan o sa mga usa. If you do not know very well, you must come and learning the truth more and more very wisely. O kung dili nato masayran pag-ayo ang may tungod dinhi kinahanglan nga moanita sa simbahan aron ato makatunan pag-ayo. Yesterday I went to doing some repair the refrigerators. O kagahapon sa hapon adus Pastor Lisa bulik sa para iyang ipaayo ang iyang refrigerator. Because even though I am pastor and
missionary, I do not know how to repair the refrigerator very well. So, isa kung siya isa ka misyonaryo or pastor, apan dili siya kaayo pag-ayo sa refrigerator. That's why I was speaking with the Erics and we had to go to the exam. Can you come and check and repair my refrigerator? So, muna nakikuban siya namo, ug nato mi to exam, kami mo ni explain nila kapay sa taon or kung di ba sila moari dire para ayun na nga refrigerator. They can fix it, but they have a very too much customer already. Until next week, I cannot visit you and fix yours. So, makahimo sila pag-ayo pero ang ilang schedule dagan kay silang mga customer na nagpaayo. Kung nimo sila bisan sa sulod si mana pastor dili may kabisita sa inyo para ayun yung refrigerator. That's why I was decided bring the refrigerator to Dumaguete today and repair Dumaguete. There is many repair shops. So muna nakadesisyon naman siya na karon uman kung simba iandan ko lang yung refrigerator dito sa Dumaguete kay dito sa Dumaguete daghang mga layo dito. Because I cannot repair my damaged refrigerator now. Karon dili siya kahimo pag-ayo sa natubang niya nga refrigerator. This is the very simple instruction. If you cannot repair your damaged parts of the heart and the brain, everything spiritual part, you must come to the churches, the repair shops for your spiritual parts. Kung mura kini ang simple kaayo nga pananglitan kung adunay daot gabahin sa tong spiritual kasing-kasing una-una o parte sa ato ang spiritual ng bahin, pwede ta mo ani diri sa simbahan nga mao ang mag-aayo aron nga maayo gayud kita. Last one. There is the way to eternal happiness in life. O sa katapusan adunay dalan or paagi alang sa walay katapusang kalipay. The Bible says very clearly, the happiness of the world is only temporary. Ang Biblia nag-ingon nga ang kalipay dinhi sa kalibutan temporaryo lamang. Earthly things will fade away very soon. Ang kalibutanong mga butang kini mga hanaw lamang buhon. Pleasure and happiness is very short. Ang tanang kalipay o ang tanang mga bahandi mubok lamang kaayo. We can read in the Bible, Ecclesiastes chapter 1 verse 2, confession of the Solomon king of Israel. O karon atong basahon sa itong mga Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 1 versikulo 2 ang gisugid o ang giingon ni Hari Solomon. We read all together. Magdungan ta og basa. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Amen. Why King of Solomon confess like this one? Nganong si Hari Solomon misulti man og sama niini. Meaningless, says the Lord. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Mingon sa nakawang ug walay kapuslanan ang tanan butang. Mingon siya walay kapuslanan ang tanan. He was a plentiful material, money, gold, soldiers, and women, so many and plentiful. Gani adunahan kaayo si Hari Solomon, daghan kay siyang kwarta, daghan kay siyang pahandi, daghan kay siyang mga sundalo, daghan kay siyang mga bahin, ug walay nakulang niya. But he was realized not happiness came to his life. Apan iya kung nabatian nga walay kalipay nga miabot sa iyang kinabuhi. He was very serious. Unang nasubok gagol siya pag-ayo. That's why finally he was confessing meaningless, money, nothing, woman, nothing, pleasure, nothing, everything is nothing for me. Solomon confessed like this one. Unang isulti o sama din si Solomon maningog sa kawalan today kapuslanan ang kwarta, ang mga bagay na ng mga butang sa kalibutan walay kapuslanan. And finally he was confessed like this one. Ecclesiastes 12 verse 13. O sa katapusan, may sulti siya usama ni dire sa Ecclesiastes kapitulo 12, versikulo 13. Now all has been told. Here is the Here God and the King is but what is the Alam kini sa kanang kamo. Amen.
this is the very important duty for all Christians. So, kini ang importante kayong buluhaton sa tanang mga Kristohanon. Fear God and keep to His commandments. Atong kahadlukan ang Dios, atong tumanon ang iyang mga sugo. For this world, we must learn very clearly what kind of commandment is important in the Bible. Alang niini kinahanglan nato makatunan pag-ayon usang klaseng mga importante kayo mga sugo ang giingon sa Biblia. You cannot learn the whole Bible very well. Dili kayo nato diha tayo makatunan ang tibuok Biblia. That's why step by step, every Sunday, every prayer meeting, every time. So I want to teaching you how to serve in God Almighty very well. Unang sa hinay-hinay lamang pinaagi sa pagsiging simba mga Domingo sa pag-attend sa prayer meeting ganan sa pastoring ang tudlo nato aron masabtan nato pag-ayo ang giingon sa Biblia. Finally, a relationship with Jesus Christ will make eternal happiness. O sa katapusan ang pagpakigrelasyon kang Jesucristo mao kini ang walay katapusang kalipay. Jesus Christ is the answer in our Christian lives. Si Jesucristo gayud mao ang tubag sa matag Kristohano nato ang pagkinabuhi. Everybody say, let us fix our eyes on Jesus Christ. Let us fix our eyes on Jesus Christ. Amen. Because Jesus Christ is the perfect God. Tungod kay si Jesucristo siya ang perfecto o hingpit siya nga Dios. Jesus Christ speaks today's through the Bible. Dali karon si Jesus naging istorya siya kanato pinaagi sa Biblia. Jesus Christ alive yesterday and today and forever. Si Jesucristo buhay siya kagahapon karon ug sa walay katapusan. And then we can accompany with Jesus Christ through meditate the Word of God. Kung makahimo kita sa pagpakig-uban kang Jesucristo pinaagi sa pag-uon sa pulong sa Dios. Amen. This is the Bible says, John chapter 15 verse 9. Kung kinagingon sa Biblia kung basahon sa Juan 15:9. As the Father has loved me, so how I love you. Now remain in my love. Amen. Remain in the love of God. Magpabiling kita sa gugma sa Dios. Remain in love with Jesus Christ. Magpabiling kita sa pagkigugma kang Jesucristo. This is the cross. Jesus crucified for the salvation of you and I. Rescue all of you and I from the darkness world. Kung ginamot ni pasabot sa cross din nagpalagsang sa dito nagpakamatay siya alang kanimo kanako sa pagluwas ka na nato ug sa pagluwas ka nato gikan sa kangitngit sa kalibutan. Even though we are living in this world, we can live a holy life with Christ Jesus. Isa to nga kinabuhi kita dining kalibutan apan makahimo gihapon kita sa pagkinabuhi sa balaan nga kinabuhi alang kang Jesucristo. Bible says, 1 John chapter 3 verse 1. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reading the word that did not know us, that it did not know Him. Ako nga wala kini makailakas sa Dios. Why other people cannot attend the church, they cannot follow Jesus Christ? Ano man ang mga tao nga kalibutan dili sila ganahan dili sa simbahan dili sila makasunod kay Jesucristo. Because they don't have a knowledge of God and the Jesus Christ very well. Kung wala pa man sila kaalam pag-ayo kabahin sa Ginoo ug di Ginoo Jesucristo sa Biblia. That's why they cannot follow Jesus Christ. Kung hindi sila kahimo pagsunod kay Jesucristo. That's why we must go to the house and the village mountain everywhere, introduce who is Jesus Christ. Unang kinahanglan natong bisitahon ang matag panimatay kung mahimo muangat ang kabukiran aron ato ipaila-ila sa Jesucristo. When we introduce about Jesus Christ evangelism, people hear our message and they can decide, oh, Jesus is very good, I can follow Him. Kung ato ipaila-ila sa Jesucristo, pinaagi sa itong mga mensahe, ang mga tao makatungog sila o makaambo sila na maayo sa Jesus o desisyon sila na musunod kaniya. And the people return to the Almighty God and they can
attend the churches. Kung ang mga tao mubalik sa Dios o makadesisyon sila muapil na, musulod na sa simbahan. This is the meaning of the evangelism. O okay ang buti pasabot sa pagsangya o sa pag-ebanghelyo. That's why evangelism is the most important matters in our Christian lives. Ang pag-ebanghelyo ay pinaka-importante kaayong buluhaton o utang alang sa atong kinabuhi. In Christ Jesus is the spirit of everlasting joy. Bible says, Salmo 16 verse 11. O diha kang Jesucristo ang tuburan sa walay katapusang kalipay na ingon diri sa Salmo 16 versikulo 11. You make known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure and your light in heaven. Amen. Eternal pleasure and then everything on the hand of Jesus Christ. Ingon dinhi nga ang iyang presensya nagdalag katagbawan ya ang Ginoong Jesucristo. That's why we must take a hand of Jesus Christ, fix our mind on Jesus Christ. Ang kinahanglan natong huptan si Jesucristo ato itutok atong mga mata kang Jesucristo. And then you will be happiness in your life. Kita magpalipayon ngayon sa atong kinabuhi. And then Isaiah chapter 12 verse 2 to 3 says, So dinhi sa libro sa Isaiah kapitulo 12, Isaiah kapitulo 12 versikulo 2 hangtod sa 3. through the Bible we must very clearly understanding what the Bible teaching us. So pinaagi sa Biblia atong sabton kung unsa ang giingon sa Biblia kanato. Isaiah 12 2 to 3 we'll read together. Isaiah 12 versikulo 2 hangtod sa 3 tungan ta basa. Ang Dios mo'y Surely God is my salvation. I trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy you will draw water from the well of your salvation. Amen. Through Bible we must comfort salvation our souls. Kung pinaagi sa Biblia, kinahanglan nato makumpirma o masigurado ang kaluwasan sa atong mga kalag. Bible says in Ephesians chapter 6, take us salvation of helpless. O lingon diri sa Biblia Efeso kapitulo 6 na hisgot dito nga atong ikalo ang kalo sa kaluwasan. It will protection your life. O mo kinang proteksyon sa atong kinabuhi. The motorcycle driver, they go helmet, everybody. Kasama ang kanang mga driver o mga motor mag-helmet jud ang tanan. Protection their heads. Kay para proteksyonan ang ilang mga ulo. All soldiers of Korea take a helmet, protection the gun and every kind of weapons. Kung ang mga sundalo usab sa Korea, magsuot sila mga helmet para proteksyonan ang ilang ulo gikan sa bala o sa bisan-unsang hinagiban. This is very important. Soldiers' helmet is very important to protection their life and somebody enemy shooting and the shooting gun is and do not get inside this. O ilang helmet importante kuno kaayo kung di ko mag-helmet sila kung may pusin nila sa ulo, dili na kuno makuan ang barang pero taas. That's why Bible says take helmet of salvation of your souls. So ang Biblia nag-ingon kanato nga atong ikalo ang kaluwasan alang sa atong mga kalag. You are saved by the grace of the Lord Jesus Christ, and then we must protect our head, thinking, and thought. Sama nga naluwas kita pinagi sa grasya sa cross ni Ginoong Jesucristo o karon kinahanglan naton proteksyonan ang atong mga pangunahuna ang atong ulo. Because every moment evil spirit want to attack your thought, your mind. Kung sa matag minuto ang iyawa iyang atakihon ang ato ang unang-una. When you have take helmet of the salvation of your souls, you can against the evil spirit. No, I cannot accompany with you. Apal kung ato ikalo ang kaluwasan sa ato ang alang sa atong mga kalag,
makahimo kayo kita sa dili pagsugod sa yawa o dili pagsugod kaniya. This is the pleasing to God Almighty. Protection your life very well. So mo kini ang makapahimuon o makapahimaya sa Dios nga labing gamhanan na kondisyonan nato ang atong kaugalingon. God want to give us the abundance to happiness in our lives. Gusto sa Dios natagan kita abundansyang kalipay sa atong kinabuhi. Bible says Psalm 84 verse 5. Ang Biblia nag-ingon din sa Salmo 84 versikulo 5. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on Pagkamanipayo sa mga tao, kansa kusog nagikan kanino, huwag silang mutuaw sa bukid sa Sion. Amen. So we must very carefully studying Bible, understanding Bible every moment. Sinahagin kita nga magpadayon sa pagtuong pag-ayos sa Biblia. Last one, Deuteronomy chapter 10, 12 to 13. So sa katapusan diri sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 12 hangtod sa 13. Deuteronomy chapter 10, 12 to 13. Atong basahon sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 12 hangtod sa 13. And now, Israel, what is the Lord your God is Ayaw naman kanina sa inuunin ng Diyos. fear the Lord your God, to walk in commandments to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all that you observe the Lord's commandment of Christ, that I am giving you today for your Alam own niyo sa good. inyong kaayuhan. Amen. This is the message. Observe the commandment of God through Bible. O ningon din sa Biblia, kailangan ginatong sa taon tumalon ang tanagsugo sa Diyos pinagi sa Biblia. Reading Bible, meditate the Bible, memorize the verse, attend the church. Meaning is to observe what the Bible tells us. O ang pagbasa sa Biblia, ang pagtuon sa Biblia, o ang pagbubuya sa mga bersikulo, ang panalangin pagsimba, mao kini ang pagpusisa kung saan ingon sa Diyos kanato. And then, after you understanding, you can follow Jesus Christ very well. O human nato ini masamti makahimo na ta pagsunod pag-ayon ni Jesucristo. I will conclude messages. If we like Jesus Christ the Father, God with our whole heart, our life of peace will be breathing with an overflowing river of happiness. So kasunay pa na po si Pastor Lee, kung ganahan kaayo kita ni Jesus ko sa amahan ng Diyos, sa tibok natong kasing-kasing, ang kinabuhi sa pagtuo makapahimuot, diya kaniya o daw, usa kini kasuba na nag-agas sa walay katapusan ng kalipay. The Holy Spirit is helping us understand Jesus, love our Father God, and greatly like our God. Ug ang banal nga Espiritu magtabang kanato pagsabot kang Hesukristo o paghigugma sa atong amahan nga Dios o sa dako kaayo nga pag-alagad. That's why Christians with the fullness of the Holy Spirit are filled with great joy and happiness. Muna ng mga Kristohano na puno gayon sa banal nga Espiritu ug puno sila sa kalipay ug sa pagkamalipayon. Amen. Amen. This morning when I go to the pickups, the sister stand-ups, very early morning, 7 a.m. attend church and studying Bible. So, kagalinang buntag no sa wala pa at least kasunod sa pagkuha sa mga miyembro ang atong igsuon sa yuko kais katanan sa alas 5 pa na sa simbahan ng pagtuon sa Biblia. I love you in the Lord, pleasing to God Almighty. Kung hindi pa kapag-ayo ipasuliga sa iyo kaya kapahinukot kapag-ayo sa Diyos sa galing. We must be expecting the Lord God, what the Lord God and Jesus Christ tell us today. Sinhangan rin kita na magdaong pag-ayo sa Diyos. Magdaong kita kung saan ingon sa Diyos kanatong karon. Expecting how the Lord Jesus Christ heal the sick people, weak people. Ang magdaong kita kung ingon sa Diyos sa pag-ayo sa mga maluyong ng katawan o pag-ayo sa mga masakiton ng katawan. Bible says that Jesus Christ is the healer every disease. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus siya mo ang mananambal sa tanang mananambal mga balapihan. He can make a recreation. Makahimo siya sa pagbuhat pag-usap. Because God and Jesus Christ is the
creator everything. Sulod kay ang atong Dios kasi Ginoong Jesucristo siya man ang magbubuhat sa tanang butang. He can remove our uncleanness, evil desire from the heart. Makahimo siya sa pagtangtang sa tanang kahugawan nga nakakanato o tinguha sa atong kasing-kasing. Holy Almighty God and the Holy Spirit help you and I. Ang labing kamalan nga Dios